Let's open our Bibles to James, or sa Tagalog po, Santiago. Santiago chapter 2, verses 14 to 26. James chapter 2, verses 14 to 26. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya yon? Gayon din man, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulutan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayon din naman si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay. Malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang yon, siya'y ibinilang na matuwid. Patay ang katawang hiwalay sa Espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. May the Lord be blessed by the reading of His Word. This morning, meron po tayong guest speaker. Hindi naman siya bago na sa atin. He's a familiar face. Siya po ay kaibigan ni Dolor. Magkasama sila dati sa Taytay New Life. Magkasama sila sa choir. Ano pa ba? Inaanak sila sa kasal ni Dolor at ni Pastor Bob. Actually, sila yung unang. Dalawa lang yung inaanak nila eh. Si Annalyn at sila. Sila yung una. So, Pastor Wally Borja from Taytay New Life. Amen. Good morning po sa inyong lahat. Yun, medyo maganda-ganda na response. Magpapakilala po muna ako bago ko simulan ang ating mensahe. Ang palayo ko po ay Wally. Ang tunay ko pong pangalan ay Edward Borja. Ako po ay gumraduate sa MIT sa Massachusetts po. Hindi po, Mapua po. Mapua Institute of Technology. Medyo malayo yung Massachusetts. Ako po ay nagtapos bilang electrical engineer doon sa Mapua, BSEE. At ako po ngayon ay may pamilya na at may 2 anak. Yung pong isang batang babae nasa loob. At panganay ko po ay lalaki. Narito po rin yung aking nanay. Sinama po namin. At ako po ay elder ngayon ng Taytay New Life Fellowship Church.
Ka-start ko lang po nung January this year po. Kaya 7 months pa lang po ako bilang elder ng aming church. In charge po ako sa construction or sa mga paggawain patungkol sa building ng aming church. Tataka kayo bakit mukhang malayo sa itsura nito para ang background ko po nga ay may relasyon po kaya po ako pinili doon. So lahat po ng mga paggawain sa church ay ako po ang nangangasiwa kung mayroong mga bagong projects, mga roofing, dumadaan po sa akin. So so much for that, for accounting dun sa mga background ko. Kung may tanong po kayo, tanungin nyo na lang po ako mamaya. So, ngayon po, ang team po natin ngayong buwan ay How are your works? Kumusta ang inyong mga gawa? Ang topic ko po na nilagay dito sa ating team ay baog na pananampalataya. Meron ba nun? Barren faith kung sa English. Basahin muli natin ang ating verse sa James 2:17. Faith by itself, if it does not have works, is dead. Samahan niyo po muna ako sa ating maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kaming pamilya ay dinako mo rito upang sumamba kasama ng taga-BOH, Panginoon. BOH Church na nag-welcome, Panginoon, sa amin lagi dito pagka mayroong mga okasyon. Ngunit, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, pinapanalangin ko yung mensahe na ipapahatid mo sa bawat isa sa amin, maintindihan namin at maisapamuhay para lalo, Panginoon, kami ay maging kalugod-lugod sa harapan mo, Panginoon. Gabayan mo kami sa oras na ito, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, ang pagpapala mo sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Noong araw po, marami sa atin ang naniniwala na sa pamamagitan ng mabubuting gawa, tayo ay maliligtas na. Isang bagay sa ating kaisipan na maging reliyoso ay sapat na para tayo bumait. No? So ginagawa natin nung araw, lagi tayong pumupunta sa church na ang gusto natin, pagpunta doon, bumait. Ngayon po ay tingnan natin ang nature ng pananampalataya. Sa madaling salita, kapag walang mabubuting gawa, ang pananampalataya ay patay. Ang pananampalataya at ang mabubuting gawa ay laging magkasama, gaya ng French fries at ketchup. Meron din French fries at sundae. Pwede ba yon? Sino gumagawa dito nun? Pwede, di ba? Basta walang basagan ng trip. At isa rin sa mga paborito ko ay yung kare-kare at bagoong. Lalo na yung luto ng nanay ko. Tontuwa si nanay. At yung pambansang almusal natin, yung kape at pandesal. Di ba? Ngunit madalas ito ang ating tanong. Ang kaligtasan ba ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya o sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa? Isa ito marahil sa pinakamahalagang katanungan sa lahat ng mga pag-aaral patungkol sa Diyos at sa Kristyanismo. Ang katanungang ito ang naging sanhi ng reformasyon, pagkakahati-hati ng Protestante at Simbahang Katoliko. Ang sagot din sa katanungang ito ang susi upang makilala ang biblikal na Kristiyano doon sa mga hidwang pananampalataya ng Kristyanismo. Ang kaligtasan ba ay sa pamagitan ng pananampalataya o sa pamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa? Ako ba ay naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya ko
kay Jesus o sa pananampalataya kay Jesus at gagawa pa ako ng ilang mga bagay upang ganap na maligtas? Ang sagot sa katanungan kung sa pamagitan ba ng pananampalataya lamang o ng pananampalataya na at mabubuting gawa makakamit ang kaligtasan ay mas lalong pinahirap ng mga talata sa Biblia. Kung ihahambing natin ang Romans 3:28 at Galatians 3:24 sa Santiago 2:24 ay tila baga makikita natin na hindi nagkakasundo yung tatlong yon. Hindi nagkakasundo sapagkat may pagkakaiba sa tinuturo ni Pablo, kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya, at sa itinuturo ni Santiago, kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya at gawa. Ano ba yung Romans 3:28? Basahin po natin. So it is that we are saved by faith in Christ and not by the good things we do. At yung Galatians 3:24, so the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. At ito yung medyo lumilihis dun sa sinasabi ng dalawang talata na ito. You see them that a man is justified by works and not by the faith only. Ang totoo, hindi nagkakasulangatan ang tinuturo ni Pablo at ni Santiago. Ang punto na hindi pagkakaunawaan na inaakala ng ilan ay ang relasyon sa pagitan ng pananampalataya at gawa. Matatag ang paninindigan ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Ephesians 2, verse 8-9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Samantalang lumalabas sa argumento ni Santiago na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya na may kasamang gawa. Ang problemang ito ay nabigyan kasagutan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa kung ano talaga ang ibig sabihin ni Santiago. Pinabubulaanan ni Santiago ang paniniwalang ang isang tao ay mayroong pananampalataya, subalit wala namang ibinubungang mabubuting gawa. Yan ay makikita din natin sa James 2, verse 17 hanggang 18. Basahin ko po. Thus also, faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. Binibigyan din lamang ni Santiago na ang paniniwala ng isang tao ay mayroong pananampalataya, subalit wala namang mabubuting gawa. Hindi sinasabi ni Santiago na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya at gawa. Sa halip kung ang isang tao ay totoong ligtas na, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, tiyak siya ay makakakita at ang mabubuting gawa ang magiging byproduct nito. Kung ang isang tao ay nag-aangkin na isa na siyang mananampalataya, subalit wala namang mabubuting gawa na nakikita sa kanya, maaring hindi pa siya tunay at hindi pa siya nananampalataya kay Kristo. Ganon din ang sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat. Ang mabubuting bunga na dapat makita sa buhay ng isang mananampalataya ay nakasulat sa Galatians 5:22 hanggang 23. Alam po natin to, di ba? Ito yung basahin nga natin. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace,
long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, self-control. Against such there is no law. Matapos niyang sabihin na kami ay naligtas na, ito po yung sulat ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. Maligtas sa pamagitan ng pananampalataya ay hindi sa pamagitan ng gawa. Pinaalam ni Pablo na tayo ay nilalang upang gumawa ng mabuti at makikita natin ito sa Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Umaasa din si Pablo kagaya ni Santiago na mayroong pagbabago sa ating buhay. Kaya't sinasabi dun sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao. Amen? Amen. Ang pananampalataya po ay hindi dapat pinaghihiwalay. Ako po ay 12 years old noon nung una akong makapunta sa Baguio. Kasama yung aking pamilya. Wala pa po akong asawa noon. At doon sa Baguio, naroon po yung Burnham Park na doon yung boating lagoon na pwede kang mag-rent ng bangka na may 2 sagwan. At sabi ko sa tatay ko, gusto kong subukan. Hihingi ako sa kanya ng pera. So, pinayagan niya ako at kumuha ako ng isang bangka. Ihambing ko yung experience kong ito doon sa faith at works. Yung isang sagwan or na nasa kanang kamay ko ay papangalanan kong faith. At yung nasa kaliwa ko naman ay papangalanan kong works. Habang nag-i-experiment ako, sinubukan ko na po yung bangka. Habang nag-i-experiment ako at sinubukan ko naman unahin yung aking kanang kamay. Yung hawak yung aking sagwan na sa bangka. At kahit anong lakas, kahit anong bilis ng aking pagsagwan, ay hindi ako makaalis. Nagre-resulta lamang ito nung pag-ikot ng bangka. So yung oar na yon or yung sagwan na yon ay tinawag kong faith. Although nung time na yon, hindi ko pa alam yon. Ngayon ko lang na-i-relate. At ginamit ko naman yung kaliwang sagwan o oar. Ganon din po ang nangyari. Kahit anong bilis at kahit anong lakas nung aking pagsagwan ay nagre-resulta lamang ito ng pag-ikot. Ngunit sa kabilang direksyon naman. At nung sinubukan ko po yung 2 oar or yung sagwan, namangha po ako sapagkat nagkaroon ng direksyon yung bangka at ako ay napakanta ng row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Nagising ba kayo doon? Ganun po ang faith at works. This is how faith and works must work together. It is not without the other, but both. Kapag walang gawa, ang pananampalataya ay di nakikita. Ang faith ay kailangang ma-express sa pamagitan ng ating mga aksyon, gayon din sa ating pag-uugali. Ang pananampalataya at gawa ay hindi makakabuti kapag nag-iisa. Maari silang makasama pag pinaghiwalay. Sino po dito sa inyo ang mahilig kumain ng mga bland food? Matatabang na pagkain. Ayun, si Ate Winnie. Sasabihin ko sana, di ba wala? Di bale. Okay po. Karamihan sa atin, lahat gusto yung may katamtamang alat. Nilalagyan natin ng asin. Ang asin ang isa sa mga pinakagamit-gamit na sangkap sa buong mundo. Alam niyo ba na itong asin ay binubuo ng 2 elemento? Sodium at chlorine.
Itong dalawang elemento na to, kapag ito ay kinain na magkahiwalay, ito'y nakakamatay. Alam niyo po ba yon? Ang sodium ay isang nakakatakot na lason. Ito ay maaring sumabog kapag na-expose sa hangin at sa tubig. Ang purong chlorine naman, yung chlorine po yung ginagamit sa ating patubgan. Nilalagyan ng konting-konting amount para ma-disinfect or mamatay yung mga waterborne disease. Ang purong chlorine po, pagka ito ay ininom mo ng saglit, ay todas ka kaagad dito. Napakatapang po nito. Ito po rin yung sangkap ng Sunrox kung naglalaba kayo. So, kung pagsasamahin mo ang dalawang lason na ito, sila ay makakagawa ng sangkap na hindi tayo mabubuhay kung wala. Kapag magkasama, sila ay mainam na sangkap sa lutuin, pamatay ng mikrobyo. Nilalagay natin sa maligamgam na tubig ang asin para i-gargle. Paborito po ng anak ko to. Lagi pong may sore throat. So, ito ay isang preservatives. At ito ang faith at works. Pag magkahiwalay, ito'y makakasira. Pag magkasama, ito'y lakas ng Diyos na gumagawa sa ating buhay. Amen ba? Yon. Tatanungin ko kayo minsan para para makita natin na hindi kayo natutulog. Ano ba ang tunay na pananampalataya para ito ay di matawag na baog? Una, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga. Ang pananampalataya, gaya ng pamilya na kung saan ang sabi ng sanlibutan, kapag ikaw ay walang anak, hindi raw kumpleto yung pamilya. Kaya kung ang pananampalataya mo ay walang kalakip na gawa, ito ay baog na pananampalataya. Hindi exciting yung pananalig na habitual lang, church ka lang ng church, dahil habit mo na, narito si tatay, kailangan mong sumama, at lagi ka na lang simbawe. Alam niyo ba yung simbawe? Simba-uwi, simba-uwi. Ganun lang po yung function. Simba-uwi, simba-uwi. Wala pong pagbabago. At meron din naman, doon sa mga tinatawag na, kasi nung araw, ang tawag sa amin, alika, fellow chicks tayo. So, aatin yung mga kabataan. Wag naman po sanang ganon. Ngayon, merong modern time, nasa modern times na tayo na may FB, may Twitter, may Instagram. Ang tawag ko po doon ngayon ay #companionship. So, mga kabataan, alam tong mga ganito. Wala ka namang nakikitang nangyayari sa buhay mo. Wala kang nakikitang sagot sa iyong mga panalangin. Habit na lang. I-develop po natin yung ating pananampalataya na nagpuproduce ng fruits because that Jesus promises that if you have faith, you will see. Huwag niyo po akong hindi maintindihan yung sinasabi ko. Pastor, paano yung magnanakaw dun sa krus ng Kalbaryo? Di hindi save yun kung sinasabi mo yung unang punto mo. Ligtas po yun gaya ng sabi ng ating Panginoon Hesukristo. Meron po akong kakilala na sinasabi niya sa akin na gumagawa siya ng mabuti para siya ay maligtas. Paring Wally, di mo ko naintindihan. Nagbigay ako sa inyong church nung nagkaroon ng roofing projects nung 2004. At pare, don't get me wrong, nagbigay din ako nung nagkaroon kayo ng tiles o paglalagay ng tiles sa inyong flooring nung 2008. At hindi lang yon pare, nagbibigay ako pagka may nangangailangan. Ang bait-bait mo naman. Congratulations, bigyan ng jacket to. At nagbigay ka ng 1 kilong bigas. May kasamang Lucky Me, no? Yes, ang bait mo. Ang bait mo, di ba? Every 4 years nagbibigay ka. If you're saying, Wally, hindi pa ba sapat yon?
nagbibigay ako ng pera pag may nakikita akong nakakaawa na tao dyan sa kalsada. Nagbibigay ako ng pera, nagbibigay ako ng cheque pag meron kayong major project sa inyong church. Pero pare, hindi mo pa rin tinatanggap ang Panginoon Hesukristo sa iyong buhay. At ikalawa, ang tunay na pananampalataya ay gumagalaw patungo sa aksyon. Ito ay isang bagay na ginagawa mo. Ang tunay na pananampalataya ay aktibo, hindi tulog. Ito ay commitment. May dalawang karakter po sa Bible, si Abraham at si Rahab. Yung binasa natin kanina sa scripture reading natin. At magkaiba po sila. Si Abraham ay isang lalaki, si Rahab ay babae. Si Rahab ay hentil at si Abraham po ay Hudyo. Si Abraham ay isang patriarch or ama ng malaking angkan. Si Rahab ay isang prostitute. At si Abraham ay major character sa Bible. Si Rahab naman ay minor. Ginagamit ko ang ilustrasyon na ito kasi para sabihin sa inyo na kahit sino ka, basta nasa iyo ang pinaka-importanting bagay. Ano po yun? Yun ang hinahanap ng ating Panginoon sa atin. Yun ang pananampalataya sa Diyos. Yung binasa natin kanina sa scripture reading, dito po ang istorya ni Abraham at ni Rahab. Si Abraham ay umakto sa kanyang pananampalataya na pinapakita niya ito. Alam natin ang istorya, ito ay isang ultimate na pagsubok na ginamit ng Diyos para si Abraham ay mates. Ito'y walang kinalaman din sa kaligtasan kasi si Abraham ay ligtas na noon. Ang sabi ng Diyos, nung 25 years na ang nakakaraan, ikaw na matuwid. Hindi sinabi ng Diyos na ang pagkakaligtas niya ay dahil sa mabubuting gawa. Sinabi lang niya na pinapakita paano ka mananampalataya. Si Abraham ay sumunod. Ito po ay agaran. Agaran na pagsunod o mabilisan. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang anak, pinutol niya ang kahoy na panggatong, nag-build ng altar para ihain si Isaac para i-sacrifice. Sinabi ni Abraham sa kanyang anak habang umaakyat sa bundok, tayo ay babalik. Alam niya na ang Diyos ay magbibigay. Kahit buhayin pa niya, kahit buhayin pa siya sa mga patay. At nung inutos niya, itinaas na niya ang kanyang knife para patayin si Isaac. Pinigilan siya ng Diyos, di ba? At ang sabi ng Diyos, sinusubukan lang kita para makita kung ano ang importante sa iyong buhay. Tayo po, ano po ang importante sa ating buhay? Yung bang mga gadgets, kailangan laging bago every month? Pwede ba yun? Pwede siguro, no? Ang hinihiling lang ng Diyos sa atin ay yung pananampalataya. Kung ikaw man ngayon ay wala pang sapat na pananampalataya sa ating Panginoon, nadyan siya para lapitan natin at ibigay talaga yung ating lubusan pananampalataya. Ang tungkol naman kay Rahab, ang istorya niya ay makikita sa Joshua 2. Ito ang yung istorya kung paano ang isang prostitute ay tinulungan yung mga espiya ng Diyos at upang makatawid at makapunta sa Jericho. Si Rahab naman na nasa linya ng ating Panginoong Hesukristo, itiniya niya ang kanyang buhay para maligtas yung mga espiya o mga spy. Ikatlo po, ang tunay na pananampalataya ay nagdi-develop ng pagtitiwala at pagtatagumpay. Kahit sa tingin ng iba na di practical, alam niyo po ba yung matanda ng kwento na tungkol dun sa bata
na nasa second floor. Nagliliyab po yung building at kailangan ng bata na tumalon. At meron dong isang matipunong lalaki or malaking katawan na malaki yung katawan ng lalaki. Ang sabi ng lalaki, tumalon ka, sasaluhin kita. At meron ding isang payatot na lalaki. Ang sabi ng payatot na lalaki, tumalon ka, sasaluhin kita. So, at yung bata, dun sa payatot tumalon. Bakit po? Kasi yun ang tatay niya. Meron siyang tiwala. At so yung pagtitiwala, hindi lang yung kung ano yung praktikal sa tingin ng iba. Mahalaga, paganahin natin ang ating pananampalataya. And when we put our faith in the Lord, we should jump off that ledge and let Him catch us. Meron kang gagawin na malalagay ka sa alanganin pag ikaw ay nananampalataya. At kailangan mong manampalataya sa ating Panginoon. Minsan, hindi tayo lubos na nagtitiwala sa Kanya. Sinasabi natin nagtitiwala, pero nasa isip natin, okay lang kung hindi sumagot ang Panginoon. Malay mo, ibigay niya. Hindi po dapat ganun yung pananampalataya natin. Kailangan specific tayo na kapag nanampalataya tayo, panghawakan po natin, hindi yung nag-aalinlangan ka na okay lang na baka hindi sagutin ng Diyos. So, ang Diyos hindi talaga sasagutin pagka ganun yung ating pananampalataya. No? In other words, hindi ini-expect na sasagutin yung hinihiling natin sa Panginoon. Sana pwede, pero kung wala, actually, hindi ko namang ini-expect na ibibigay niya. Paano nga ibibigay? You got to believe. Without faith, it is impossible to please God. Amen? Amen. Wala po yung pananampalataya na di tayo nagtitiwala. Wala rin yung meron kang pananampalataya at walang pagtitiwala. Imposible po yung meron kang pananampalataya at hindi ka nagtatagumpay. Meron po yung circumstances sa buhay, pero ang dapat nating matutunan, yung nakasulat sa Bible. Ano po yung sabi sa Philippians 4:6? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Kailangan nating maniwala sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Ang pinakamahalaga, yung ikaw ay nagtitiwala. Ano ang kahalagahan po ng pagtitiwala? Tanungin ko nga po kayo. Pwede bang may sumagot? Ano ba ang kahalagahan? Open naman tayo dito. Hindi po tayo nangangain. Amen. Ang pagtitiwala po ay meron tayong lakas na mahaharap natin yung bukas. Amen? Kahit nakikita natin na wala na tayong kakainin, pero dahil sa nagtitiwala tayo sa Panginoon, alam natin na yung bukas ay ibinibigay sa ating ng Diyos, yung ating mga bawat kakainin, mga ating dadamitin. Kung sa tingin mo ay madilim ang bukas para sa iyo, magtiwala ka lang sa Diyos at makikita mo na laging may tagumpay sa likod ng mga madilim na pangyayari sa ating buhay dahil ang pangako ng Diyos, ikaw ay di niya pababayaan. Amen? Ang tema po natin ngayon ay how are your works? Kumusta po ang inyong mga gawa? Nagbubunga ba ang inyong pananampalataya ng mabubuting gawa? Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay mayroong tunay na ebidensya sa ating buhay.
ang Kristiyanong pananampalataya ay di mabubuhay kapag walang resulta. While a man or woman is justified by faith alone, his or her faith will not exist alone without works. Ang pananampalataya ay hindi lamang mahiwagang konsepto. Ito ay material na at konkretong realidad na naghahanap ng pagpapahayag sa ating buhay sa pamamagitan ng ating gawa. Ang pananampalataya ay hindi mananatili sa isang vacuum. Ito ay sasabog sa realidad sa pamamagitan ng mga gawa sa pangalan ni Jesus. Ito po ang iiwanan kong tanong sa inyo. Ang pananampalataya mo ba ay baog? Aanyayahan ko po yung ating musician. Pwede po bang tumugtog po tayo ng solemn music at bago tayo magtapos ay can we all stand? Amen. Amen. Tumungo po tayo habang pinakikinbang pa ang mga huling salita at mga hamon para sa inyong mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves as to whether you are in faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Ang ating pananampalataya ay nagpapakita ng aksyon. Action speak louder than words. Ang ating pag-uugali ay nagpapakita ng ating pinaniniwalaan. Mga ilang tanong po, ako ba ay tunay na Kristiyano sa kabila ng ako ay uma-attend sa church, nagpe-pray, at nananalangin ng taimtim sa ating Panginoon. Sa liwanag ng sinabi ni Santiago dun sa ating mga binasa, ako nga ba ay totoong Kristiyano? Ano ang pagbabago na maaari kong maituro sa aking buhay? Ang pamumuhay ko ba ay may pagkakaiba sa mga unbelievers? Maraming nag-iisip na walang halaga kung ano ang ginagawa mo, basta't ikaw ay nananampalataya. Ang banal na espiritu sa pamagitan ni Santiago ay nagsabi na di yan totoo. Hindi niya na sinabi na gumawa ka ng mabuti para makapunta sa langit. Hindi niya sinabi na ang mga gawa mo ang magdi-deliver sa iyo sa kaligtasan. Sinabi niya na kung ang pananampalataya mo ay hindi gumagawa, ano ang kahalagahan nito? Church, marami sa atin ang naglalaro lang sa hangin. Sa tagal ng pag-a-attend natin, minsan hindi nating nakikita na hindi tayo lumalago. Hindi nating nakikita yung ating mga bunga. Panahon na para gumising tayo at magkaroon ng bunga yung binigay sa atin na pananampalataya ng Panginoon. Huwag tayong gumaya dun sa isang puno na nakita ng Panginoon na walang bunga at ito ay sinumpa niya. Mga kapatid, nasa sa inyo ang desisyon upang maging ganap yung pananampalataya na ibinibigay sa atin ng Panginoon.
Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kami ay dinako mo, Panginoon, sa aming bahay-sambahan na ito. Salamat sa mensahe, Panginoon, na patuloy mong binibigay sa amin. Ngayon, Panginoon, ay magdi-decide kami na yung aming pananampalataya ay ihahakbang pa namin ng isa upang ito ay magbunga, upang ito ay malugod ka, Panginoon. Salamat. At sa iyo ko pinapanalangin, sa iyo ko binibigay, Panginoon, ang aming lakas, ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon. We pray, Lord, that this message will touch each and every one of us. Yes, Lord. Na kami, Panginoon, ay mamuhay ayon sa liwanag ng salita mo, Panginoon. Po, Panginoon. Yes, Maraming Lord. salamat at Ayon sa liwanag sa iyo naming pinagkakatiwala ang aming pananampalataya, ang aming buhay. Yes, Lord. In Jesus' name we pray. Yes. Amen. Amen.